From full tank to fully charged, kanya na ang hinaharap ng mga lumipat sa electric vehicles kaya hindi na problemado sa mahal na langis. Tumaas ang demand sa ganyan ayon sa isang grupo pero meron ding hinaharap na hamon. Nakatutok si Oscar Oida. Sa sobrang mahal ngayon ng langis, para sa mag-asawang Alex at Ana, e-scooter is cooler. Kaya kahit mainit, tiis ganda, makarating lang sa papupuntahan. Hindi ka na problema kung tumaas o bumaba yung gasolina kasi charge ka lang eh. Sa 5 days na gamitan, siguro ang konsumo lang namin it's almost 10 pesos per day lang. Tipid din nila sa maintenance kahit paminsan may mga extra challenge sa daan. Yung pakikipag po sa mga kapwa sasakyan tsaka motorista. Kasi po minsan sinisingitan kami bigla kahit nasa bike lane lang. Ang siklista namang si David, laking pasalamat na noong pandemya pa siya, nagbabike commute. Pero alam din niyang sa katagalan ay tatamaan din siya ng epekto ng sumisirit na presyo ng krudo. Baka tumaas din yung kuyari kasi syempre umaasa din sa presyo ng gas yan. So kung anong pwede kong matipid sa pag-commute, ibibisikleta ko na lang. So siguro makakabawi din sa tataas din yung presyo ng bilihin. Sakto ring bago pa ang mega oil price hike, napa-move on, napa-shift naman sa electric taxi ang isang dating TNVS driver. Kabababa lang ng isa niyang pasahero, pero may isa na naman, in demand. Kasi mahal ang boundary sa mga 14 to 16 hours, ganyan. Ngayon medyo mabilis lang kasi maraming pasahero. 8 hours pwede na? Oo, 8 hours pwede na yun. Oo, mabilis. Saka nagkakaroon ka ng incentive. May incentive kasi kami kapag naka-reach mo yung quota eh. Speaking of demand, ayon sa Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP, umaariba ngayon ang demand sa mga electric vehicles o EVs. Yung dating sana all, ngayon add to cart na. Sa mga dealership nga, pila na nila ang orders, parang concert tickets. Since madami nang nag-i-inquire ngayon at yung influx ng mga tao, nagkakaroon na tayo ng traction sa EV. Ang nangyayari po ngayon, yung dating 3 days, meron ka ng EV. Ngayon, sir, pumipila na kami ng around 2 to 3 to 4 weeks. Bago ka magkaroon, sir. Yun nga lang, ang challenge sa ngayon ay maabot by 2028 ang target na 7,300 public charging stations na sa ngayon ay nasa 900 plus pa lang. Sobrang layo pa nung target natin for 2028. But currently, right now, with the help of DOE and the other private institutions or private investors, nagkakaroon naman tayo, humahabol tayo dun sa charging infrastructures natin. Kaya po nagkikipagtulungan din po tayo dun sa tinatawag natin na renewable energy. May geothermal po tayo, solar, offshore wind, and yung wind farm. Sa huli, mukhang hindi na ito basta panandali ang uso mga kapuso, kundi isang malaking shift sa biyahe nating mga Pinoy mula sa full tank to full charge. Ang tanong, ready ka na bang lumevel up? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.